And of course, maraming salamat po sa RTC Taguig Branch 153, kay Judge Ben at sa lahat po ng staff ng court sa ibinigay niyo pong justice sa akin na matagal ko na pong pinagdadasal. And of course, kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa iyo pero hindi mo ko iniwan. Marami akong kasalanan pero nandiyan ka pa rin. Ayaw mong bumawi ako sa iyo. Sa abot ng aking makakaya hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita. Salamat. Vong, hindi ko kailangan umiyak, ipakita na awang-awa ako sa lahat ng mga naniniwala at sumusuporta sa tao, lalo na sa'yo. At wala akong laban-laban dahil alam ko marami kang napasayang tao, magaling kang artista, idol kita, pero sa mata ng prinsipyo, ang mali ay mananatiling mali at hindi mananalong kasamaan sa kabutihan. Yun lang po at yun lang. Guilty ang naging hatol ng korte sa Taguig, sa modelong si Denise Cornejo, negosyanteng si Cedric Lee at dalawang iba pa, sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain laban sa kanila ng aktor, na si Vong Navarro, nito lamang Huwebes, May 2, 2024. Pinatawan ng parusang reclusion perpetua, o habang buhay na pagkabilanggo ang apat, matapos umanong hatulan ng guilty beyond unreasonable doubt, ang mga sospek. Iniutos ng korte na agad ikulong si Denise Cornejo, samantalang ipinaaresto si Cedric Lee, dahil hindi ito dumalo sa promulgation ng kaso. Nanawagan ng PNP kay Cedric Lee at sa isa pang co-accused nito, na sumuko na sa mga awtoridad. Dadalhin si Simeon Zimmerman sa Bureau of Corrections, habang ililipat naman si Denise Cornejo sa Correctional Institute for Women, sa Mandaluyong City. It is true that this morning, the court, there was a promulgation of judgment, and the decision of the court was to convict all the accused. Apat sila, no? Si Cedric Lee, si Denise Cornejo, si Ferdinand Guerrero, at saka si Simeon Ras. Ang sabi ng court, lahat ng elemento ng serious illegal detention were proven beyond reasonable doubt. So, ang mangyayari dito, dahil the court already does not entertain any doubts about the guilt of the accused, ay sila ay ipapakomit na immediately. So yung kanilang bail, hindi na pwedeng magsilbing obstacle dun sa pagkakulong sa kanila, although they tried. And since si Cedric Lee and Ferdinand Guerrero were not in court, pinapaaresto sila ng korte. So in effect, ang mangyayari ngayon is eventually, all the accused will be committed as soon as Cedric Lee and Ferdinand Guerrero are found, and in the case of Denise Cornejo and si Simeon Ras, as soon as the proper papers are processed. So, ibig sabihin, kasi sa pagkakaintindi ho namin, attorney, no, base sa detalyeng nakuha namin, umaten sa promulgation si Denise Cornejo, pati ho si Simeon Ras, ibig sabihin nun, nasa poder ho sila ng korte ngayon? Paano? Yes, nasaan ho sila ngayon? That is true. And pinapakumbit na sila. So, may proseso for that purpose in order that they can be formally committed, but they will be committed. Ibig sabihin, mapupunta na sila sa preso. Okay. Si Vong Navarro po, attorney, nakausap niyo na po ba? Ano po ang reaksyon niya? Of course, si Mr. Vong Navarro is very thankful. Masayang-masaya siya na after, 10 taon ito? Jess, 10 taon after 10 years, kung saan ang daming nasabi, ang daming mga kaso na final sa kanya, na ang Supreme Court mismo nagsabi, walang kabase-base yung mga kaso na yun, pero na-detain pa siya, hindi ba? Pero sabi ng mali pa, kahit na sinabi ng Supreme Court, walang kaso. But pinaka-importante, justice has been served. Ang sabi ni Mr. Vong Navarro noon pa na yung road, yung daan sa hustisya, sometimes bako-bako siya, but at the end of the day, ang importante, dumating tayo dun sa tamang destinasyon.
So, si Mr. Vong Navarro expressed his gratitude. Masayang-masaya siya sa lahat ng mga sumuporta sa kanya, sa mga naniwala sa kanya. Nagpapasalamat siya. Labis po ang pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya sa nakalipas na 10 taon. Ito pong si Vong Navarro. Umaasa po ang TV host na katapusan na ito ng mga ipinupukol sa kanyang issue kaugnay sa insidenteng iyan. O, yan po yung picture na sinasabi namin well, ito iba to, file po ito. Yung kanina, yung still picture, yun po yung pre-promulgation. Okay, balik tayo kay Vong Navarro. Yung pamilya po ni Denise Cornejo ay kinabigla raw ang desisyon ng korte based on the interview of One Balita Pilipinas. Yan, ayon sa lolo nitong si Rod Cornejo, hindi daw po sila titigil sa pagdadasal at hahanap ng iba pang hakbang na legal kasi hindi pa dead end yun eh. Well, for sure, makukulong na kasi tinanggal na yung bail eh. Oo. So, pero meron pang pag-asa sa pag-appeal o kaya iba pang legal matters, movement. Bagamat pwede pa silang umapila ay manatili sila sa kulungan. Yun nga po, at hinahanap pa rin ng mga otoridad sina Cedric Lee kasama si Ferdinand Guerrero. Trending po ito dahil habang buhay na pagkakakulong, yan po ang parusang ipinataw kina Denise Cornejo, Cedric Lee, Ferdinand Guerrero at Zimmer Raz matapos nga pong mahatulan na guilty sa kasong serious illegal detention for ransom. Kaugnay po yan ang ikinaso ng TV host at aktor na si Vong Navarro. Pinapaaresto na sila ng korte at pinagbabayad din ng danyos kay Vong. Taong 2014 nagugat ang kaso matapos sa reklamo ni Vong ang mga nakakulong o nagkulong sa kanya sa isang kondo po at pinagbantaan pa ang kanyang buhay. Okay. Actually, pinapaaresto yung ilan lang sa kanila kasi they were no-shows. No shows sila kanina doon sa promulgation ba tawag? Yes, doon? promulgation. Promulgation. Sa RTC. Pero alam ko na process na yung kay Denise na case sabihin, ililipat na siya ng kulungan. Tapos si Zimmer Raz din ay diretso rin doon sa kanyang assigned na kulungan. So, si Cedric Lee tsaka si Ferdinand Guerrero Si yung Cedric wala pa. Lee, ang ibinigay na dahilan kanina sa Taguig RTC, masama daw yung pakiramdam kaya hindi naka-attend. Si Ferdinand Guerrero, walang binigay na dahilan, pero ang sinasabi, itong dalawang to arestuhin, pero pareho namang may whole departure order, so hindi sila makakalabas ng Pilipinas. Okay, so yan po actually kanina yung lolo ni Denise ay nagbigay ng litrato kay sa isa sa mga isa sa mga staff natin at yung pre-promulgation at yun nga may kita doon aside from the family ay nandun nga lang si Denise at saka si Zimmer Raz Zimmer Raz. Ang nandun yung medyo laking build na yung picture na to, so bago lumabas yung desisyon. Medyo down na yung look nila kung tutusin, from that picture na nakapost po sa One News and One PH na Facebook pag makikita nyo na po. Yung mga pinapakita namin ay mga file videos kasi ang tagal natin kinover to, Mase. Since 2014. Ganun. Yes, 10 dekada. Yes. So, we'll give you updates on that kung ano po ang lagay na ni Denise at saka nung ni Zimmer Raz at saka kung kailan nga ma-actionan yung pag-aaresto doon sa dalawa pa. Po? We'll give you more updates on that. Pero puna tayo doon sa nag-akusa. Si Attorney Alma Malyonga. So, 8:30 ng umaga nangyari daw yung promulgation sa Taguig RTC. Tinext nila agad si Vong Navarro kasi Vong was not there. Bakit nga ba? May show. Yeah, may show siya. Showtime. So, at saka hindi naman din siya required na pumunta doon. At saka nung pumunta daw sila talaga doon, wala silang idea kung ano yung magiging decision ng court. So, they were also surprised. But of course, it's a welcome surprise na naging guilty yung hatol. So ngayon, wala na daw pending cases tungkol dito sa issue na to. Maliban na lamang dun sa apela, doon sa una, yung sa grave coercion. Dahil if you recall, ito yata yung pagpilit kay Vong Navarro na umamin tungkol dun sa rape. I think may kinalaman yun doon taong 2018. So isa yan, umaapela kasi guilty rin si Denise Cornejo at saka si Cedric Lee
dun sa kasong yon. And pangalawa, etong sa serious illegal detention kung aapela. Yes. Sina Cedric Lee at saka sina Denise Cornejo at saka yung dalawang iba pa, which is ina-expect na rin ng kampo ni Vong na aapela. Yes. So, yun, ganun ang justice system. May mga Yes. appeal. So we'll see kung ano po ang next dito sa saga ng tawag ko na ito saga kasi ang tagal na natin itong ang tagal na natin isong kino-cover ito ng mga kapatid. So, we'll keep you updated dyan. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.